land. Nag-agi sila sa wilderness. Kaning mga anak sa Ginoo, mga piniling nga katawhan sa Ginoo, grabe ka reklamador, no? Sama sa aton, pareha sa aton, dapat kita reklamo. Sa aton nga nasod ka, wala ba tayo reklamo? Puno sa pagreklamo, no? No? Haba kita, nagkamali, git ko, magibuto ko si Pungbong. No? Damo sa mga reklamo, clamor. No? Damo sa mga, sometimes pag batikos, no? Same po natabo sa time sa Israelites. Nauna, ginto nga ang dagat. Amazing. Tama? Na-amaze sila. Ang mga shark, ang sa gilid, ang mga isda. Ang pinaka-amazing sa tanan, ang dala na ilang agin-agian, kanang, kanang mala. Wala sang touch, sang basa. Grabe ka mala. Grabe ang milagro sa Ginoo. Amo na, waymaker. Kita nyo na? Ito nga sa Ginoo ang dagat. Pagkabot nila sa wilderness, nagbagulbol naman sila kayo wala sang tubig. Imagine ha? Bago lang nila na-experience ang milagro sa Ginoo, pero bagulbol. Same sa aton. Kahapon, gabi ato nga kalipay. Haging tagbo sa Ginoo ato nga panginahanglan. Pero may maabot nga adlaw, grabe ang ato nga. Pagpasyon kay Lord, nagialaw mo ni Lord. Makarelate ba ta? Makarelate ta? Amen. Makarelate. Kaya nga man, human as we are, ang ato nga batasan, pero may nagreklamo. Are. Ulitaw ka pa, or binata ka pa, or dalaga ka pa, nag-desire ka nga, Lord, one day, Lord, magkapamilya ko. One day, Lord, makapangasawa ko, Lord. Or one day, Lord, makapamana ko, Lord. Sa gihatag ni Lord ang imong asawa. Sa gihatag ni Lord ang imong bana, wala ka ba nagreklamo? Wala ka reklamo? Nagreklamo ka. Tama? Tama? Ama ka, Lord? Nabuo pa ito nga sa gipanghayo, Lord. Nakaari, Lord. Dabi man ni kapangis. Daw liyon, daw tigrin. Sa mga mag-asawa, nangayo ka mo sang bata. Tama? Tama hindi? Dahil sang bata. Sa gitagaan na sang bata, nagreklamo wala? Nagreklamo. Wow, nagreklamo nga naman. Kasi nga bata ni pasaway. Reklamo na. No? Ang reklamo, wala na ubos, wala na untat. Nangayon ka sa isa ka bata, agihatag, duwa. May pakapit pagit tatlo. May pasubra pagit apat. Nagreklamo gyapon. Mama Basir, ano ginagusto niyo? Same sa mga Israelites, grabe ang ilang ang pagreklamo. Makarelate ba ta? Makarelate ba ta? Amen? Amen! Estudyante ka, gusto ka makagraduate. Reklamo ka, dugay ang panahon. Sila ka-graduate na ka, reklamo ka, ikaw pa. Sila ka-ubra ka, reklamo ka, gamay mo sweldo. Tama? Wala sing katapusan nga reklamo. Sama sa Word of God, be content. Why? Nga sa Word of God, be content. Para malipay kita sa ating season. Ay kung sige lang kita reklamo, wala sang pag-umuan. Wala sang pag-usay. Wala hambal si Lord nga maging kontento ka lang, hindi ka na mangarap. No. But sa Word of God, be content, then desire. Pero kung alam may anak ka, subong maging kontento ka. Numbers 11:21-23. This is the story when the time na ang mga tao gipang gutom sila. Natak-an na sila sa ilang ginkaon nga mana. Sila nalipay, di ba kakaon chicken joy? Oh, pwede magkaon sa Jollibee. Sila nalipay. Mahagad siguro mag-Jollibee na may mag-hindi. May alam ba mag-hindi pag manghagad Jollibee? Wala siguro, no? Oh, pero sa po, mag-Jollibee ta. Oh, sige, alin na lang adlaw ang Jollibee. Support man. Adlaw. Aga, ugto gabi, Jollibee. Aga, ugto gabi, Jollibee. Sumot, hindi. Support. Alin na lang, lechon. Namit ibang lechon, no? Namit bang lechon? Panagsa lang. No? Adlaw ang lechon. Adlaw ang chicken joy. No, tanaw na kanita maglupad. No? Adlaw ang lechon, tanaw to, hindi ma-high blood.
Sa ilang nga time, adlaw-adlaw mana. Nagreklamo sila. Moses said, I am standing here surrounded by 600,000 men on foot, and you say I'll give them meat every day for a month? 600,000 lalaki pala ni. Walang palabot ang mga babae at mga kabataan. Tinabalan siya ni Lord na Moses, tagaan ko kamusang meat. Si Moses, Lord, 600,000? Di ko magkuha sang meat. Nga daw, isa pa ka bulan nga, o magkuha kami sang isda, tara, mamatay kami sang mga sapat, tara, hindi katagbo sa 600,000. Kaya ang Israelites, natataanan sila sa pagkaon sang mana nga wala sing lamig. Dinamit ba? May pagidamil. Diba? Kaysa pag wala damil, sige reklamo, no? Las ay, sobrahan naman tamis. Sobrahan naman alat. Ato wala pure. So where it's coming from? So dito magkuha ang mali Moses. Even if all the flocks and herds were butchered, would not be enough. Even if all the fish in the sea were caught, would that be enough? God answered Moses. Ano ba niya? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sa so. Okay, 1, 2, 3, go. So, do you think I can't take care of you? You'll see soon enough whether what I say happens for you or not. Grabe, no? Kaya bayan si Moses. Moses, kumbaga sa ato pa nga istorya na nagamayan ka sa akon. Moses, hindi ko ba kaya ka mo nga ati manon? Tanawa, kaya ang akon nga ginhambal, makikita po. Ano ba ang saad ni Lord sa iyo? Iman-ina. Hinumdumi na, kay mahitabo na. Kung gisaaran ka ni Lord sa success in life, makagraduate ka, makatapos ka, makatrabaho ka, makapasa ka sa board exam, makapahita ka sa obra nga maayo ang sweldo. Behold, timani ang pulong sa Ginoo. And always remember, ang Ginoo nag-amuma sa iyo. Habalin mo katapat, God take care of you. The God who has no limits. We are very limited. Hambal sa Word of God, ang kaalam daw sang tao, kabuang sa Ginoo. Gabi, no? Sino ang pinakasikat na scientist? Thomas Edison, sino pa? Thomas Alva, sino pa? Albert Einstein, no? Ang kaalam daw sa tao, kabuang sa Ginoo. Ibig sabihin, kung feeling natin bright na ta, hinumdumi mas bright si Lord. Kung feeling natin okay na ta, may saligan na ta, kay maayot na nga tao, bright na nga tao, hinumdumi. Na ang kaalam sa tao, kabuang sa Ginoo. Ako ginaisip natin, Lord, limited lang man ko, Lord. No, damo nag-iisip nga, Lord, amo lang ako sini, Lord. Oh, amo lang ko sini. Hambali mo katapat, hindi ka amo. Hambali mo katapat, hindi ka amo. Hindi ka lang amo sini. No? Sometimes sabi na, amo lang ko sini, Lord. Amo lang ni. Hindi ka amo. No, hindi ka amo lang sini. May ginawa kita nga gamahanan. May ginawa kita nga more than enough. He has no limits. Our God has no limits. Many times, people measure God by their situation. Pag 1,000 ang aton nga, utang ko kaya lang. No? Pero milyon na gani Lord, no? Hindi na kaya. Ano dumi? Ang ginawa natin, tag-iya sa rupi. He owns the universe. Siyang nag-iya sa kalibutan. Mahalisod pa para sa Ginoo paghatag sa imo? Kung nahatag niya gani ang iyang bugtong nga anak nga mo si Jesus, mahalisod ba sa Ginoo ang paghatag sang cry out sa imong kasing-kasing? Pinapangayo sa imong kasing-kasing. Hambali mo katapat, do not underestimate the work of the Lord.
Ayaw i-underestimate ang buhat sa Ginoo. When the problem is big, they think God is small. Pag ako na ang problema, abi nato ng Ginoo gamay. Hinumdumi. Ang kalibutan tumbanan lang sa Ginoo. Kasi tumbanan, kamakanan lang ni Lord. No? Kung nakasakay na kamo sa airplane, pag baglayo na ang plane sa, magkaroon na siya sa taas, di ba mga building ng mga grabe ka tagas? Do, tuldok na lang. Gamay-gamay. Gamay-gamay. So ano na kaya ta? Ano na ako nga problema? Pati kagamay atubangan sa Ginoo. Kaya ba niya, ang kalibutan iya lamang nga tamakanan. Tamakanan lang ni Lord. So ano man ang ginaproblema mo kung nag-eskwela ka ba, nagaproblema ka ba sa imong nga pag-eskwela? Nagaproblema ka ba sa imong pagpabahalon adlaw-adlaw bilang isa ka ginikanan? Nagaproblema ka ba din ka mangita kwarta para mag-provide ang imong nga gikinahanglan? Our God is bigger. Ang dali mo katapad, my God is bigger than my problem. Your limitation is not greater than His power. We are limited. Tama? Limited ta sa pagkakaalam, hibalo, skills, knowledge. We are limited. But our God, the power of the Lord is greater. Namo diri kahambal nga, ay Lord, di ko katapos sa eskwela, Lord, di ba ako bright? Ay Lord, di ko makapasa, Lord, di ba ako bright? Lord, wala may nagasuporta sa akon. Hinumdumig soon. Though may ara kita sa physical father and mother, but we have living God. May buhi kita nga Ginoo. Kung ang tatay man galing sa kalibutan, kung ang bata mangayos sa tinapay, hatagan ba sang bato? Dito Noli, kung mangayos si Junjun sang tinapay, tagaan mo sang bato? Sang hollow blocks, sorry Jun, hollow blocks. Tinapay ako. O, Tito Jory, mangayo si Sean sang isda. Hatag mo ba manog? The best na isda. Oh, the best na isda, di ba? Di ba? Kung the best ang ginahatag sa ginikanan sa kalibutan, how much more ang aton nga amahan sa langit nga siya nagmugna sa aton. Siya naghatag sa gininhawa. Siya naghatag singa. Gigamit ni Lord ang mama, ang papa. Pero pag hindi i-allow ni Lord na mabuhi ng bata sa tiyan sa mama, hindi na mabuhi. Tama, mali? Tama. Kaya i-allow ni Lord, kay Lord na. Siya ang naghatag sa kinabuhi. I hope and I pray nga mas mudako ang aton nga pagkakilala kay Lord. Many times we look at our problems and think they are greater than the power of God. Sometimes ako na kita nga, Lord, yung problema ko, Lord, hindi mo gini kaya. Sulbaro ko. Hinumdumi. Nakaya ka ni Jesus ang pagkamatay sa krus? Nalangkat ang pila ka kilo sa iya nga panit, pila ka dugo ang nag-awa sa iya? Nakaya niya gani? Gani pa kayang problema natin? Name it! Alam mo kaya problema natin subong? Kwarta? Kwarta maging problema, no? Tama ba? Tama ba? Relationship. Disappointment. Fear. Struggle. Mga bad circumstances. Remember that our God is greater. The power of God is greater than our problems. Ang dahom sa Ginoo mas dako kaysa sa ating mga problema. But the Word of God says that no problem, no situation, and no dream is greater than the Lord's power. Sino din may pangarap pa sa karon? Amen. Amen! Sino din nangarap sa lupa? Amen. Amen! Balay! Sakyanan! Mga graduate! Makapasa! Magkaroon sang damo nga kwarta! Amen! Diba? Dapat na sang desire. But remember ka ng desire mo, wala lagi tundugan sa Ginoo. No, ka ng dreams mo, wala lagi tundugan ni Lord.
Kung sa Ginoo gani, kama pa lang. Di ba sa isa ka sentence, meron sang kama, meron sang tuldok. Pag tuldok na, ibig sabihin tapos na ang sentence. Diba? Pero kung kama pa lang, ibig sabihin wala pa lang tapos ang sentence. Tuloy-tuloy pa. So, kung sa atubangan sa Ginoo, kama pa lang, ano pag tuldukin? Sa ito nabing isa, ay Lord, hindi na mahitabo Lord, imposible na din mahitabo Lord. Hintuldok ka na nato ng aton nga pangarap. Pangarap. Hinumdumi. Ang Ginoo natin wala pa natapos. Ang malay mo katapat, best are yet to come. The best are yet to come. Siguro may anak dali karon na giniswela ni Lord na, sige, balik eskwela. Oh. Ay, Lord, ano may dadaman ko, Lord? Oh, may dadaman ko, Lord. Wala sang tuloy katubangan sa Ginoo. Meron nakagraduate 75 years old. May nakapasa sa board exam 46 years old. Diba? Wala imposible atubangan sa Ginoo. Ang bali mo katapat, hindi pagtuldoki ang plano ni Lord sa imong kinabuhi. What looks impossible to man is only an opportunity for God to reveal His glory. Amazing. Ang mga butang daw nga imposible para sa tao, dila daw makit-an ang himaya sa Ginoo. So, na ginamin ni Lord. May mga butang ang very impossible sa mga parents. Di ba sometimes imposible nga Lord makagraduate kaya ni sila Lord? Especially kaya nag-dore mi paso lati do. Sunod-sunod ba? Kasi college, high school, elementary, patay. Or meron sa sunod-sunod. Lord, makagraduate kayo ni Lord. Ano ba ng mga imposible ng butang? Baka Lord, imposible good Lord na makalupa ko Lord. Imposible good Lord na makabalay ko Lord. Makasakyanan ko Lord. The things that seems impossible for us, dila daw ma-reveal ang glory sa Ginoo. Ang himayat niya. Amo na makahambal kita nga, all glory belongs to the Lord. All glory belongs to God. Prophetic declaration, the situation that has made you afraid will become the testimony that will reveal God's greatness. The door that seems closed is not beyond the power of God to open. When God says yes, nobody can say no. Pag abrian ni Lord ang pultahan, wala may makasirado. Pag may abri Lord ng opportunity, wala may makasirado. And every testings, there is testimony. So wala galing sa natawag na testimony kung wala sang testing. Testing. Hindi ka makabal nga, mahigugma ako, hindi ko nga tao. Kung wala ka naka-experience ng mga brokenness. Mga pain, na hindi ka makapasaylo. Tama man? Amen? Amen. Kaya na makita ang tuod-tuod gagugma sa Ginoo kung may ara sang giagian nga problema. Sitwasyon nga wala mo gikalipay, gikasubo mo. Apan gusto sa Ginoo nga magibabaw ang gugma sa Dios labaw sa tanan. Ang mali mo katapad, paharia ang gugma sa Ginoo. Sa mga anak karon nga naningkamot, nga mubaro, naningkamot pag-eskwela, makatapos. Remember, ang Ginoo ang naghatag sa imo sang ability na makatapos ka. Kung dati ang mindset natin, makatapos lang ko, ipabukal ko gini sa ila. Makatapos lagi ko itampak ko gini sa tanan nga naghabasa ko, hindi ko katapos ako nagdiploma. But remember, nagialaw na ni Lord, tungod na kita ni Lord ang imong kasing-kasing. Wala man may nag-stand sa imong Father, but our God in heaven, He is our heavenly Father. Number 1 point, pakibasa. God can do what human strength cannot do. Ang Ginoo makahimo sa mga butang hindi mahimo sa tao. In my weaknesses, Lord, you are my strength. Sometimes sa aton, budlay ang pagpasaylo. Pero tungod kay ara si Kristo, makapasaylo.
Sometimes, dahil na ma-discourage. Tama? Human strength ba? Dahil ma-discourage, dahil ma-offend, dahil maka-move on, dahil maka-let go. But because mahimo ni Lord ang ito mahimo, makapadayon kita sa kanya. Dali ba ang magpasaylo? Budlay. Hindi. Genesis 18:14, pakibasa. Is anything too hard for the Lord? May budlay ba para kay Lord? For example, imposible magkabalay ko, Lord, magkalupaan, nay, na magkabalay. Lord, imposible magkalupa ko, Lord, may budlay pa para sa Ginoo. So, yung mo on, ipon-ipon, pag may time. Savings. Nag-desire magkabalay, savings. Lord, yung budlay, makagraduate ko, Lord, kaya wala sang support, Lord, financially. Alam mo sa word of God, ask and you will receive. Tuktuka ang langit. Tuktukan puntahan sa langit, Lord! Buligi ko! Because the word of the Lord says, call upon the name of the Lord. Sangpit sa Ginoo. Lord, budlay mo naman lumas, Lord. Kakabigatig ka. May take ka ba tubangan sa Ginoo? Wala. Is anything too hard for the Lord? May ara ba sa butang nga budlay at tubangan sa Ginoo? Lord, budlay na magbahog, Lord. Lord, karon na gid, Lord, pwede sunod na tuig. Next time lang, Lord, please. Lord, hindi ko rin kaya, Lord, nga isabay, Lord, ang pag-eskwela, pagtrabaho, Lord. May budlay ba tubangan sa Ginoo? Wala. Habali mo katapat. Sagot ka ni Lord. Sagot ka. Ibig sabihin, tungod kay si Lord ang nagpili sa imo, si Lord ang nagtawag sa imo, si Lord ang mag-provide. Ang umpisahan ni Lord, apuson sa Ginoo. Amen? Puso ni Lord. Kung may umpisahan ka man, karon sa pagpangalagad sa Ginoo, timanin ka puso ni Lord. Kung sa imong journey karon, mag-graduate ka na, kailangan mo mag-review, mag-board exam, si Lord ang mag-provide. Wala sang budlay at upangan sa Ginoo. Bilang isa ka nanay, gialaw ni Lord nga magkabata ka sang 1, 2, 3, 4, 5, pinabaradra, gialaw na ni Lord kay kaya mo. Wala daw sang butang ang pagsulay, ang gialaw si Lord nga hindi mo kaya. Amen? Kung na mo mga pagsulay ng mga bata, na hinimuan mo man, kaya mo na. No, pikpikay mo katapat, kaya mo yan. Kaya mo yan. God does not need perfect conditions to fulfill His word. He only needs a heart that believes. Ang bali mo katapat, tuuhi ang Ginoo. Sometimes, pag magkaedad lang kita nang makabalit ang ating Lord, na maedad naman ko, Lord. Ito imposible naman ang Lord na may tabo. Di Lord, nang amo lamang ko si Lord, ultimo laman ko, Lord. Gitawag mo gid kami, Lord, na ultimo lang gani kami. Wala na katanaw si Lord sa kondisyon. Kung dato ka dra, pobre ka dra, damo ka savings, wala ka savings. Remember, pag linog, makilala mo pa ko si Mangranon? Wala. Makilala mo pa ko si Damparta? Wala. Tanan, pantay, pantay. Pagkapak, may mga tao ang patay, hindi mo ito sa ginayari, Mangranon ni Patsyon ba ni? Aring imo rin, isave na nanay. Yan ba sang difference? Wala, unfair ba si Lord? No. He is a fair and just God. Mata sa Ginoo pantay-pantay ka tanan. Ano yung pwede ni Lord? Kasing-kasing ang mutubo. Damot sa kamalian sa past. Many. Pero ang bali mo katapat, gipasaylo ka na ni Lord. Do not let your present condition cancel God's future promise. Ano ibig sabihin? Ayaw lang tanaw karon. Example, lang mo si Gambal, ay, bigado man kami, Lord, di ko man kamot pag-eskwela. Ayaw lang tanaw karon.
Tanawa ang future. Natawa ang future. Natawa ang saad ni Lord. Ay, equal man kami, Lord. Doon posible na mo nang patapos. Na-amazing na, may arasang nabasahan ko. Isa siya kang magsasaka. Pero patapos niya, doktor. Diba? Damo sa mga story. Meron sang guard. Guard siya ha? In the morning, nag-eskwela siya sa law school siya pagkagabi. Lawyer na karon. May butang ba imposible sa Ginoo? To those who believe, nothing is impossible in the Lord. To those who believe, signs, wonders, and miracles ang mahitabo. To those who believe. Huwag ibig nagkamali. Ibig sabihin ba dito na natapos ang tanan? Samtang buhi pa may pagla. Hambali mo katapad. May paglaong ka dala sa Ginoo. May paglawang kadyas. Number 2, God makes a way where there is no way. Pero no? Si Lord maghimo sa mga dalan. No? Remember itong Red Sea. Diba? Pero sa pinaka-last. Dead zone na sila ba? Wala sa kabuluan nilang imo. Walang kita si Lord sa pamahan. Exodus 14:14, can we read it together? 1, 2, 3, go! The Lord will fight for you. You need only to be still. Grabe, no? And this is the double-edged word of the Lord to us. Hindi pa rin sa inyo, para man sa akin. My God will fight for me. I need only to be still. Be still in the presence of the Lord. Wala ko nakabalo anong sitwasyon ngayon mo ginaagian ka. Listen carefully. The Word of God says, I will fight for you. Pero kailangan mo lang magbarok. Still. Ang Ginoo natin wala natulog sama sa ato. Ang Ginoo natin hindi bungol, hindi bulag, ang hindi nabuang kamo. Kuhita ang mga katapat, be still in the Lord. Kuhita mo katapad. No? Balik siya, be still in the Lord. Exodus 14:21 to 22. The Lord drove the sea back, and the Israelites went through the sea on dry ground. Sa maling time, nagintungat ni Lord ang dagat. The Israelites stood before the Red Sea with Pharaoh behind them. They had no human solution, but God had a divine way. Sometimes, sa problema natin, wala kita sang solusyon nga maisip. But there is a divine way. Pamaagi sa Ginoo. Hambalin mo katapad, may pamaagi si Lord. May pag-aagisin sa Lord. God had a divine way. May pamaagi si Lord so. Kung sa math pa, in every problem, there is solution. Sa kay Lord, in every problem, there is always solution. Because our God, He is our solution. Kung bugat na, hapa sa Ginoo. Bugat na, cry out to the Lord. Surrender kay Lord. Kaya mga butang, hindi natin kaya ni Lord. I will give you an example. Kaninang butan, kaunin tayo karuntanan. Amen? Pero kaninang butan, mag-an lang ni siya. Ma? Compare mo siya sa avocado. Ma? Pero pag kaning rambutan, nagamay lang ang problema, ginapasan naton, ginakaptan naton. Magdugay nga magdugay, magano yung kamot? Alay. Tama? Mag-alay. So same na sa mga problem naton. May mga problema kita nga gamay, pero wala natin nila-surrender kay Lord. Alam mo itabo? Bugat para sa atin. Asa nga nga kasing-kasing mag-umigun na sa kabugat. So ano gusto Lord may tabo? Give all your cares in the Lord. Give all your worries in the Lord because He cares for you. Ano bang ginakabalakan mo karon?
Was damlag sa imong mga bata? Ano ginapakabalakan mo karon? Pampamasahe para buwas? Pang-allowance para buwas? No? Finances? Ano ginapakabalakan mo karon? Ihatag sa Ginoo. Because He will make a way when there seems to be no way. At that end became a pathway. The same sea that looked like an obstacle became the road to freedom. Sabi no? Sometimes, sabi natin, dira na lang hasta. No, dira na lang ganan. No, kung lang tao naton, amo pa itong nahimo nga pamaagi sa Ginoo nga lahos sila. Nga makaagi sila. Hamali mo katapad, wala pa natapos sila sa mga kinabuhi. Wala pa natapos si Lord sa Pilipinas. Your Red Sea is not the end of your journey. God can turn your obstacle into your testimony. Gabi dati, nulapit ako kasurrender mo. But glory to God, nagpadayon. Pag tungod nagpadayon ko, ang mula niya ang ako ninaampon ka. Your obstacle will turn into testimony. Isaiah 43 verse 19, sabay-sabay basa, 1, 2, 3, go! See, I am doing a new thing. I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. See, I am doing a new thing. I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Gabi no? Maghimo si Lord sa mga tubuhan. Bakit ang Lord, gabi ko pagigado. Pero magngita si Lord sa mga tuburan na mahimong panalangin. Siya ang mag-provide. That's why our God, He is our Jehovah Jireh. Our great provider. Ang balin mo katapad, my God is a great provider. Number 3, God can bring life out of impossible situations. Si Lord maghatag sang kinabuhi kag paglaom sa mga imposible nga mga sitwasyon. Lord, imposible lagi Lord ba nga makatapos ko pag-eskwela? Wala support sa mama, wala support sa papa. But remember, we have heavenly support. Amen? May Ginoo ta sa langit na makahikap sa kasing-kasing sa mga tao. Lord, imposible lagi Lord nga ma-achieve ko ang akong nga desire sa kinabuhi. Remember that nothing is impossible with the Lord. Now, this is the story when the time na nakakita si Ezekiel sang dry bones. Anong dry bones? Mga bukog. Sawa natin sa Ezekiel 37 verse 5. 1, 2, 3, go! This is what the sovereign Lord says. Ano na ba? Okay, 1, 2, 3, go! This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. Ezekiel saw a valley full of dry bones. Human eyes saw death, but God saw an army waiting to rise. Sometimes makita nato na away, napatay na. Panagid. Kung baga na ba, dead end na. Kung sa cellphone pala, dead battery na. Why na pag-asa. No, wala na. Why na pag-asa. But always remember, sa kay Lord may ara sa pag-asa. Amen? Amen. Kung karon, mo ka nga mama, papa, always remember nga kay Lord may ara sa paglaban. Dali ba magkaroon sang anak? Dali hindi. Hama doon nila kung gusto ka daw magsulay nga single ka pa, sulay. Pero damo daw nagsulod nga gusto magawas. Tama ba na? Tama ba? May nag-agree ba no? Skandag ko ng mga bata ba? No? Di ba? Damo ang nagsulod nga gusto na magawas. Damo nag-enter sa relationship nga gusto na makagawas. Damo na arang sa gawas nga gusto magsulod. Pero sa tanan yung mga parents karon, kung nakita naton, patay na nga paglaom, karon buhion ni Lord ang paglaom pagpagtuo. Ano ang ginakat naton karon? Generational curse. For example, what is the curse?
Example lang niya, ang lola, labandera. Ang mama, labandera man. Ang anak, mahimo man nilang labandera. Pero ikaw karon, kung dala kang ngalin niya, ikaw to magputol. O papa mo palahubog, lolo mo palahubog. Ikaw karon na nakabalo dapat, hindi ka maging Palahubog. may arasan kinabuhi ba? May arasang magbago sa tilagan sa inyong mga pamilya. That's why gitawag ka sa Ginoo. That's why God called you. God does not see only what is broken. He see what He has, what He can redeem. Sino yung mga na-broken-hearted? Ako lang? Ako lang? No, ay ba? Tapos ka mo sa mga na-broken-hearted, may mga hell nga nag-account siya. Ay ba lang na-broken-hearted? Glory to God. No? Sino yung broken-hearted? Diba? We have a lot of brokenness in life. But the Word of God says, God is close to those who are broken. Sa tanan daw nga broken, suod ang ginang, sorry ha, pwede ko pa pasika? Wala siya na paandar, kagina pa na, sorry kaayo. Okay lang, paano lang ko, sa kanan. Sa kanan. Saka lang, karoon ko lang na ano. Sige, ano tayo kadali? Intermission. Ayan. Bali mo katapat iyas na siya. No? Broken-hearted ka ba? No? Nakala sa mga likod, no? Yes, broken-hearted ka ba? Your broken dreams, lost opportunities, and difficult seasons are not beyond God's restoration. Bali mo katapat, God will restore you. God will restore you. Number 4, faith must be bigger than fear. Ano ang makadaog sa kahadlok? Pagtuo. Sample, Lord, nahadlok na gid ko, Lord, nga magkaroon sang partner in life. Ipasin ni Gapon. Lord, nahadlok na gid ko, Lord, nga kanang mag-entertain. Or Lord, nahadlok na gid ko, Lord, mga lagad, Lord, kay pasikigan naman ko, pagsinan ko. Ano ba ginakadlokan mo ka? Lord, nahadlok ko mag-negosyo, Lord, kay pero lugi. Damo order, pero gamay bayad. Puros utang. Ano ginakahadlokan mo karon? Lord, nahadlok ko, Lord, mag-stand. Kay basi kan tiyawan. Lord, nahadlok ko, Lord, nga kanang maging, Lord, maging faithful sa imo, Lord. Kay basi tamang problema sa palang nga din faithful ko. Amen? Amen. Lord, nahadlok ko, Lord, maghatag sa rights of kay basi makulangan ko. O mawadaan ko. Faith must be bigger than fear. Ano ba lang ginakahadlukan mo sa buhay? Sige daw, ano na ginakahadlukan mo? Lord, nahadlok ko madugangan, Lord, kay basi. Hindi mo mabuhi. Ano ang ginakahadlukan mo ang? Numbers 13, verse 30. Sige, basahon natin, sabay-sabay. We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Ang story nga ni, si Moses, nagpadala siya sa mga spy sa promised land. Tapos, ang mga spy nga iba nahadlok sila. Kaya ang mga nag-install dito mga higante. Ang isa ka purong-purong ubas or grapes, ginatuwangan sa higante. So grabe kadagko ang mga tao dito. Hadlok sila. Pero may ara sang Caleb kag Joshua nga nakit-an nila wala sa kahadlok ano ang maayo nga butang. For example, may ara ka sang clear word nga magnegosyo. Pero mahadlok ka sa lugi. Hindi ka gid sila magkaroon sang ginansya. Kay mahadlok ka man sa lugi. Amen? Ari Lord, kay magnegosyo ko, puros kini utang ba?
Isa pa lang, utang na ginaisip. Pero hinumdumi nga ang Ginoo pag maghihambal siya sa imo, siya ang mag-alalay sa imo. Mark 9:23, everything is possible for him who believes. Tuuhin. For example, imposible para sa imo nga palahin sa eskwela. Imposible para sa imo nga makatrabaho. Pero wala sa imposible sa Ginoo. Tuuhin. Imposible sa imo makabangon balik. Sa tanan nga nadus mo, nadus mo kasubong. Ay, pabili nadus mo ka lang. Bangon. Kung nasakitan ka subong, lapit sa Ginoo. Who is our great healer? Our God. Fear magnifies problems, but faith magnifies God. So ano ang kaibahan sa fear kag faith? Pag mahadlok kita, ibig sabihin ang problema nga ato nga napataas. Pero pag may pagtuo kita, ang Ginoo ang ato nga ginapataas. I hope and I pray that faith be rise up in this place. Mulabaw ang ato nga pagtuo kaysa sa kahadlok. Hadlok ko Lord nga ma-fail ko Lord. Hadlok ko Lord nga hindi ko katapos ko. Hadlok ko Lord nga hindi ko makatrabaho sa maayo Lord. Magkaroon sa maayo nga trabaho. Remember, always turn your fear into faith. Hambalay mo katapad, ligunang imo nga pagtuo. Do not allow your fears to speak louder than God's promises. Now, for example, I will give you an illustration. Amo na yung promise ni Lord. Amen? Amo na yung promise Lord. Sige, talang nga lalaki, tindog, mga lalaki. Tayo ay tumayo. Sige. Diri ka mo tanan, diri ka mo. Sige, diri ka mo. Sige, lahat ng mga lalaki. Sige, Reginald. Nakadiri ko yan. Sige. Tapos, kamo. Ito ka, Pedro. Ikaw ang bida. Sige, dali ka. Okay. Okay, amo na yung promised land. Okay? Amo na yung promised land. Ano mo siya dito ka ng lukarangan. So in order nga makalakad siya sa promised land, tamos ang obstacle. Diba? So first obstacle. Lakad. Nakita sang? Sige, mula na dito. Diba nakita niya may arang sang? Adel. So ano natabo? Anong iya nga naigay mo? Nakita siya pa ba? Kumata ka na siya, Lord, taong-taong isang kalaban? Lord, imposible. Ari gamay-gamay. Kaya, ari medyo large, very large. No, large, seryoso pag ito. Sometimes ang taliksik pa rin, ari bagyo na, bagyo. May bagyo nga nagabot sa kinabuhi. Makapadayon, hindi makapadayon. Sige, arangit dapat dito. Ari gamay pa lang taliksik, ari bagyo na. Ano ang imong reaksyon? Okay, gilabyan na ang bagyo. So kung meron sa dalawang kapader na nagbabag, mga patipuno, mga macho, dalawa kailangan rin ka mag-agi sa ina. Kailangan buong hagon. Sige. Diretso. Sige. Diretso. Malayo. Okay, lapit na. Isa na lang. Pero sometimes malapit na kita sa promised land, di ka? Okay. Sometimes magduwa-duwa na ta. Tama? Ano isip na to? Mabalik na lang ko? Mabalik na lang ko? Pero lapit ka na ha? Sa una-una nakalampas ka. Sa ikaduwa nakalampas ka. Sa padan nakalampas ka. Pero kaning isa, nga nagtindog lang, sometimes pag duwa-duwa ka, baka padayon ka pa rin. Pero ano gusto nila? Tanawa ang promise land. Di na ka magtanaw sa iyong mga kahadlok ka. Padayon.
Sige ba yun? Patindog lagi siya. So, ano yung promised land? Kung sa tingin meron sang bountiful. Ang promise ni Lord ato niya maangkon. Amen? Lapakaton si Lord. Salamat mga artista. Sige, palangpak. No, glory to God. Do not allow your fears to speak louder than God's promises. Damos ang babag. Hinumdumi damos ang babag. Pero hinumdumi man nga may saad si Lord para sa inyo. Pagtumanon niya na. 2 Corinthians 5:7. Let's read it together. 1, 2, 3, go. For we live by faith, not by sight. Nabuhi kita sa pagtuo, hindi sa ating magitan. Nothing is impossible to God. Conclusion. The God who opened the Red Sea gave the God who opened the Red Sea, the God who gave Sarah a child, the God who raised dry bones, the God who healed the sick, the God who conquered the death is still the same God today. Because He is the God who is the same yesterday, today, and forever. Ang Ginoo daw nga nagtunga sa dagat, ang Ginoo daw nga naghatag kay Sarah sang bata sa iyang kamalangon. Dahil si Sarah sa tunga time, 75. Kung nagusumpa, nagkabata pa. Ang Ginoo daw nga naghatag sa ginhawa sa dry bones. Kinabuhi sa dry bones. Ang Ginoo nag-ayos sa mga sakiton. When we read the Bible of God, damo-damo sa mga sakit or platian na giayos sa Ginoo. A God who conquered the death. Why? Because after 3 days, nabuhi siya. Nabanhaw siya. He's still the same God today. Kabaliin mo katapag, our God is constant. When say constant, wala nagabago. He never changed. Wala nagabago ang Ginoo. Hebrews 13 verse 8. Let's read it together. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Nothing is too hard for the Lord. Prophetic declaration. Your impossible situation is becoming a place of God's manifestation. Sa mga panahon nga grabe na ka-imposible ang mga butang, dila mag-manifest ang glory ni Lord. Where human ability ends, God's power begins. Do not fear, surrender to faith. Nothing is too hard for the Lord. Wala sa imposible sa Ginoo. Ginahangyo ko ang tanan sa pagtindo. And let us declare this prayer. Yes, as we read this prayer, I hope and I pray nga as we speak these words, halin siya sa aton nga kasing-kasing. Pwede ba natin itaas sa aton nga tukong ang kamot? Inubutan natin siya sa aton nga kasing-kasing. Let's pray this prayer. Let's read it together. 1, 2, 3, go. Lord, sabay-sabay ta. 1, 2, 3, go. Lord, increase our faith. Help us see our situation through your eyes. We believe that no problem is greater than your power. No mountain is higher than your authority. And no situation is beyond your hands. In Jesus' name, amen. Right now, let's pray. Karon kung ano man ang sitwasyon sa imong kinabuhi, damok sa Ginoo. Hinumdumi nga mas gamahanan si Lord. Labaw pa sa imong mga problema ang kinaagian. Name your problem. Open your mouth. Pangayo bulig kay Lord. God is not against you. He is always for you. Ang Ginoo wala nagbiya kanimo igsoon. The word of God says, the promise of the Lord, I will never leave you, nor forsake you. Open your mouth. Open your heart. Ano ba lang mga butang karon nga nakapabugat sa imo? Ano ba lang mga butang karon nga nakapasakit sa imo? Ano ba lang mga butang karon nga nakahatag sa imo sa kabugaton? The word of the Lord says, nothing is too hard in the Lord. Nothing is too hard in the Lord. Open your mouth. Ihambal kay Lord ang sunod sa imong kasing-kasing.
God is close to the brokenhearted. The Word of God says, come. Come. Palapit ka mo, tanan nga nabugatan. Tanan nga gipang kapoy ka. Tanan nga may mga question sa ilang agi-agian. Come. Sa tanan nga nagduha-duha, come. If you are struggling today, kung karon nawadan ka na sa paglaom, sa pag-asa, makatapos ka ba? Makapaeskwela ka ba? Mag-asenso ka ba sa kinabuhi ka? Puno ka ba sa paghimaraon? Damo ba nag-persecute sa iyo? Or even, ang pinakasuod sa iyo? Nakahatag sa iyo sa pinakasakit? Come. Come. Come to the altar. Holy Spirit, come. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Can we lift our hands to the Lord? Pwede ba natin itaas ang mga kamot na kay Lord na suggestion of humility? Lord, here I am. Lord, here I am, Lord. Just close your eyes. Focus your attention to the Lord. Ayaw isipa ang kagahon sa palikod. It is between you and the Lord. Just come at the altar. If you want to kneel down, if you want to cry out, if you want to shout, gusto ka maghibig, just come. Just come. God is here. Our God is here. Kung karon nabudlayan ka na sa imong nga sitwasyon, nabudlayan ka na sa imong kahimtang, may mga butang na nakapasakit sa imong kasingkas, come. Just come in the presence of the Lord. Because our God is a healer. Before pa man ta maglakad sa ating nga Holy Communion, before pa man ta mo partake, gusto sa Ginoo nga ako nga pasikas. Surrender na to the kay Lord. Open your heart. Kung karoon, nag-pray ka sa salvation sa imong mga family. Pero sa imong mga panglantaw, Lord, budlay man. Lord, kutik agi na nilang kasing-kasing, Lord. Nothing is too hard or difficult in the Lord. If karoon may mga bingkel-bingkel sa panimalay, mga relationship na kailangan pagkaayuhon, may mga pain, may mga unforgiveness sa family, karoon come. Come, the altar of the Lord. Remember this, the Lord is in it. The Lord is in it. The divine comfort of the Lord today. Ma-experiencehan natin is if we open our hearts to the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Nothing is too hard or difficult in the Lord. Mahirap sa'yo. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Sige, right now, no? Let's find a partner. Just find a partner. Imposible sa'yo. Lalaki sa lalaki siguro, babae sa babae. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Well, the instruments play. Now, just ask the prayer points of your partner. I-ask ay gusto ipag-pray. You know, ano bang gusto mo ipag-pray? Mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo.
Sige, right now, gina-request ko ang kanan sa pagtindog. Let's, as we partake the Holy Communion. Sige, yung teens pa, help ko. Let's as the Holy Communion distribute, pwede ka magpalagin sa pagpapalagin sa Panginoon. Imposible sa'yo. Ikaw, Panginoon, ang makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. The word of the Lord says in 1 Corinthians 11, verse 27. So anyone who eats this bread or drink this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick, and some have even died. So before pamantang partake sa Holy Communion, let us ask the Lord for forgiveness. Kung nakasalat na tayo sa una-una, sa puno sa buhay. Kung may mga panahon na question na kay Lord, as Heavenly Father, sanctify us by your blood, Lord. Forgive us, Lord God, sa matag sala, sa matag kalampasan na manahimba, Lord God. Pasayloan kami, Lord, sa mga panahon na naka-question kami, Lord, sa imong mga pamahagi, sa imong ginahimo, Lord. Pasayloan kami, Lord God, sa mga butang, Lord God, na wala ka nang ipay ang mga. Pasayloan kami, Lord, sa nahuna, sa pulong, sa bumahan. In Jesus' name, amen. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread, at itaas itong mga tinampay, and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Ano nunganin sa pag-partake? In the same way, He took the cup of wine. Ato itaas itong mga wine. He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Ano nga sa pag-inom? For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. Let's close our eyes. Yes, Heavenly Father, Lord, salamat o God sa imong dugo o God, nga imong giyabo o God sa cross sa Kalbaryo. Salamat o Diyos sa imong lawas o God, nga imong gi-offer, Abba Father. Salamat Lord sa kaluwasan nga amon nga naangkon. Salamat Lord sa gugma nga amon nga na-experiensyahan dira sa imo. And salamat Lord God nga padayon ikaw magalig-on o Diyos sa matag kasing-kasing, sa matag nagipusoon Lord God. Salamat Lord nga ang imong pulong magalig-on o God sa matag isa that nothing is too hard nor difficult in your name, for nothing is impossible in your name. Lord, padayon na ba Father Lord God nga ikaw magasapat sa ilang mga pangamuyo. Salamat Abba Father Lord God na hindi mo sa pagbabayan
Hindi mo sila agad pagpasagdan about Father, Lord God. Salamat, O God, na imo tagbuon ang mga gikinahanglan about Father. At salamat, Lord God, na makapadayon kami sa dagat, sa lupa, sa kinabuhi. And Lord, sila, O Diyos, ang imo nga mga karnero sa imo kasibsibanan. Imo sila, Lord, sukad pa sa sinugdan about Father. Sila ang imo ang ginpili. Ikaw ang nagtawag at nagpili sa ila. Musa, Lord, ikaw man ang magkatiman ito at mag-iya sa ila pang Father. You will guide them along the best pathway of their life, O God. Pinahuli ko na sa pagtaas ang ating mga kamot. And Lord, as we lift our hands, we recognize your Lordship over our life, your sovereignty, your authority. As we lift our hands to God, we lift your name as our Jehovah Jireh, our great provider, our Jehovah Rapha, our great healer, our Jehovah Nissi, our banner of victory. And I speak, O God, victory after victory into your people. And today, Lord God, on behalf of our senior pastor, Reverend Martin Rola, I release to your people the priestly blessings. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. I speak shalom. Nothing lacking, nothing broken, nothing missing. Favor after favor, breakthrough after breakthrough, and the peace of God will be multiplied over your life. Salamat, Lord God, kay ikaw man, Lord, ang Ginoo nga labing damhanan. Ginoo nga milagroso, paglabaw sa tanan. Mahimaya ang imo nga buhingan natin. We give you praise, we give you honor, we give you glory. And all the people of God will say, Amen and Amen. Palakpakan ko si Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinahangyo ko na sa pagpungko. And today, for our announcement, so God is good all the time. Amen. So for today's announcement, now our Lord's Day service, every Saturday, exactly at 9 a.m. in the morning, and we have our prayer intercession every Thursday by 7 p.m. And this afternoon, ginahangyo ko ang tanan, ginahawag ko ang mga available, to support the ministry in Tacorong, Pramahan niyo si Lord, sa Praise Lord's Day service in Tacorong this coming afternoon by 4 p.m. And of course, this is the month of July, so sino ang birthday sa month of July? May harap ba sa birthday? May harap, wala? Month of July? Oh, okay, si Ate Bibi. Sige, kinahangyo ko si Ate Bibi nga maglakat rin sa katubangan so that we can pray for you. Sige, karon kinahangyo ko ang tanan. Manindot tayo on. Let's greet the birth month celebrant this month of July. The birthday celebrant this month of July. And of course, sa after natin mag-shake hands sa iya, we can roam around and greet one another. I-request ko si Tita Dolores to declare blessing. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is good. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise in the mountain. Praise on the shore. Praise in the valley. I-announce natin si Bibi. Yes, Lord, the Father, in the mighty name of Jesus, Holy Spirit of the living God. Lord, salamat, Lord, sa life ng Bibi, Lord. Pagay pa, Lord, na tagaan mo ko siya sa lawig pa nga kabuhin, Lord, para sa iya na anak, Lord. Lord, i-restore mo yung faith sa inyo, Lord. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen! Breakthrough! So that
Let's go to our group. Happy Lord's Day, everyone.